Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng unang kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Ang Pagtitipon. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Ang kabanata ay naglalarawan ng marangyang handaan na inihanda ni Kapitan Tiago sa kanyang bahay sa Kalye Anluwage upang salubungin ang isang binatang kagagaling lamang sa Europa. Maraming bisita ang dumalo, kabilang ang mga kilalang tao sa lipunan, mga kleriko at ilang prominenteng Espanyol. Pinangunahan ni Tia Isabel ang pag-aasikaso sa mga bisita na sadyang hinati sa dalawang grupo, ang mga babae at mga lalaki. Dumating sa pagtitipon ang mag-asawang Dr. de Espadaña at Doña Victorina, pati na rin ang mga pari na sina Padre Sibila at Padre Damaso. Ang mga bisita ay nagkaroon ng kani-kanilang talakayan at isa sa mga mainit na usapan ay ang tungkol sa mga Pilipino o Indio, ang pagkakaalis ni Padre Damaso sa parokya ng San Diego at ang monopolyo ng tabako at pulbura. Sa naturang pagtitipon, hindi pinalampas ni Padre Damaso ang pagkakataon na mangutya sa mga Pilipino, tinawag silang hamak at mababang uri ng tao. Sinikap ni Padre Sibila na baguhin ang paksa at pinag-usapan nila ang dahilan ng pagkakaalis ni Padre Damaso sa parokya ng San Diego. Ipinaliwanag ni Teniente Guevara na ang pagkakaalis kay Padre Damaso ay nararapat lamang dahil sa kanyang pag-uutos na hukayin ang bangkay ng isang marangal na lalaki na pinagbintangan o inakusahang erehe. Dahil dito, lalong nagalit si Padre Damaso, ngunit muling pinakalma ni Padre Sibila ang sitwasyon. Ang diskusyon ay nagpatuloy at lumawak pa sa iba't ibang usapin hanggang sa matapos ang pagtitipon. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa unang kabanata. Ito ay ang mga sumusunod. Nagsimula ang marangyang handaan sa bahay ni Kapitan Tiago upang salubungin ang isang binatang kagagaling lamang sa Europa. Dumalo sa pagtitipon ang mga prominenteng tao, kabilang ang mga pari na sina Padre Sibila at Padre Damaso, pati na rin sina Dr. de Espadaña at Doña Victorina, ang teniente, at marami pang iba. Nagkaroon ng diskusyon ang mga bisita tungkol sa mga Pilipino o Indio, kung saan ipinahayag ni Padre Damaso ang kanyang mababang pagtingin sa kanila. Lumabas ang usapin tungkol sa pagkakaalis ni Padre Damaso sa parokya ng San Diego na ipinagtanggol ni Teniente Guevara ang desisyon ng Kapitan General. Lalong nagalit si Padre Damaso ngunit muling pinakalma ni Padre Sibila upang mapanatili ang kaayusan sa pagtitipon. Mga mahahalagang tauhan: Don Santiago de los Santos o Kapitan Tiago, may-ari ng bahay kung saan ginanap ang marangyang handaan. Kilala siya bilang matulungin sa mahihirap at kabilang sa mataas na lipunan. Siya ang nag-organisa ng pagtitipon upang salubungin ang isang binatang kagagaling lamang sa Europa. Juan Crisostomo Ibarra, ang dahilan kung bakit may pagtitipon. Ang binatang kagagaling lamang sa Europa. Tia Isabel, pinsan ni Kapitan Tiago na nag-asikaso at nag-istima ng mga bisita sa pagtitipon. Don Tiburcio de Espadaña, asawa ni Doña Victorina na naroon din sa pagtitipon. Doña Victorina de Espadaña, asawa ni Don Tiburcio na dumalo sa pagtitipon. Si Doña Victorina ay kilala sa kanyang pagpapanggap bilang isang Espanyol. Padre Hernando de la Sibila, kura paroko ng Binundok, isang pari na panauhin sa pagtitipon. Siya ang nagpakalma kay Padre Damaso sa kanilang diskusyon tungkol sa pagkakaalis nito sa parokya. Padre Damaso Verdolagas, isang mataas na pari na dating kura paroko ng San Diego. Kilala siya sa pagiging magaslaw at mapangmataas, lalo na sa mga Indio. Ipinahayag niya ang kanyang pagkagalit at pangungutya sa mga Pilipino sa pagtitipon. Teniente Guevara, teniente ng Guardia Civil na dumalo sa pagtitipon. Siya ang nagtanggol sa desisyon ng Kapitan General sa pagkakaalis ni Padre Damaso sa parokya. Dumako naman tayo sa tagpuan sa unang kabanata ng nasabing nobela. Ang tagpuan ng kabanata ay sa bahay ni Don Santiago de los Santos o Kapitan Tiago na matatagpuan sa Kalye Anluwage.
Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Pagtitipon, isang okasyon kung saan nagtitipon-tipon ang mga tao, karaniwang para sa isang espesipikong dahilan. Alkade, ang pinuno o leader ng isang munisipyo o bayan. Karpeta, isang malaking telang karaniwang ginagamit para takpan o protektahan ng sahig. Bulwagan, isang malaking silid o kwarto na ginagamit para sa mga malalaking pagtitipon. Baluktot, hindi tuwid o hindi maayos. Umpukan, isang grupo o kumpulan ng mga tao. Marangya, magarbo o magastos, karaniwang tumutukoy sa mga engrandeng pagtitipon o handaan. Kura paroko, pari na namumuno sa isang parokya o simbahan. Monopolyo, pagtutok ng kontrol sa isang produkto o serbisyo sa isang tao o grupo lamang. Paesano, tumutukoy sa isang taong hindi kabilang sa militar o simbahan, karaniwang ginagamit upang tukuyin ang mga sibilyan. Herehe, taong lumalabag sa mga turo o aral ng simbahan, madalas na itinuturing na kalaban ng simbahan. Indio, tawag ng mga Espanyol sa mga Pilipino noong panahon ng kolonyalismo, kadalasang ginagamit sa mapanirang paraan. Tagisan ng kuro-kuro, palitan ng opinyon o ideya, kadalasang sa paraan ng diskusyon o argumento. Pagkumpisal, sakramento sa simbahan kung saan ang isang tao ay nagpapahayag ng kanyang mga kasalanan sa isang pari upang humingi ng kapatawaran. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang pagtatangi o diskriminasyon laban sa mga Pilipino noong panahon ng kolonyalismo ay isang manifestasyon ng maling kaisipan ng mga Espanyol na sila'y nakatataas sa ibang lahi. Ang kapangyarihan ng simbahan ay hindi palaging ginamit sa tama at makatarungang paraan, tulad ng ipinakita sa ginawa ni Padre Damaso sa bangkay ng isang erehe. Ang malalim na paggalang sa batas at sa kapwa ay mahalaga upang mapanatili ang kaayusan sa lipunan, tulad ng ipinakita ni Teniente Guevara sa kanyang pagtatanggol sa desisyon ng Kapitan General. Ang kalagayan ng isang lipunan ay kadalasang nasasalamin sa mga opinyon at diskusyon ng mga nasa kapangyarihan, at ang mga ito ay maaaring magdulot ng pagbabago o patuloy na pang-aabuso depende sa kanilang direksyon at layunin. At diyan nagtatapos ang unang kabanata ng Noli Me Tangere, ang pagtitipon. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.